What is up guys? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW. Panibagong topic tayo mga kababayan, pero bago ang lahat, huwag kalimutan i-like, comment, and share ang ating video reaction mga kababayan. Panibago na naman po itong topic na nabasa natin sa Twitter mga kababayan. Pero bago ang lahat, panoorin muna natin itong video na ito. His arrest, bakit daw po tumanggap ang government donation from the private sources? Bakit hindi? Bakit hindi government? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So you can question their motives as much as they want, but magpakita siya. I question his motives. Let me question his motive. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. So ayun na nga mga kababayan, sabi nga po ni Pangulong Bongbong Marcos, he is fugitive. Siya po ay takas mga kababayan. Bakit niya tinataguan ang batas? Nga naman po bakit hindi niya nga daw po harapin kung talagang inosente siya at ilaban ang sarili niya sa korte kung talagang inosente siya. Pero ito mga kababayan, basahin lang natin itong nakita natin sa Twitter at bigyan natin ng reaction mga kababayan. At ganun din kayo, hihingihan ko din kayo i-comment down below kung ano masasabi nyo dito mga kababayan. I can feel the sentiments of President Bongbong Marcos as he answered the question of the press earlier today in an ambush interview. The audacity of the camp of fugitive to question the motive of those who offer to give reward to whoever will help locate the fugitive and leader of a cult. Ayun nga mga kababayan, may mga nagbigay po kasi ng pera mga kababayan para nga po makapagbigay nga po ng reward o pabuya para nga po sa pagkahuli ng takas na si Pastor Apollo Quiboloy mga kababayan. It is not as if the crimes accused of Pastor Apollo Quiboloy can be taken lightly. Let us not forget the cases filed against him include sexual abuse and maltreatment of minors, human trafficking, etc. Ayun mga kababayan, yung mga kaso nga po na isinampa nga po sa kanya mga kababayan. Speaking of Duterte, when I first wrote about the fact that former President Duterte knows where Pastor Quiboloy is pseudo expert and Duterte supporters tried to defend him, saying I was wrong. Ayun nga po isasabi sa Twitter mga kababayan Lols, few days later, here comes Sal Panelo trying to defend the former president by saying he was just joking. Must be heard to a Duterte supporter nowadays to have your argument debunked by those you consider as expert. Pastor Apollo Quiboloy is part of the FBI's most wanted list. Is that not an indication of how serious this crime were? I don't know what it is. If you really think that Pastor Apollo Quiboloy is innocent, ask him to surface and face the cases filed against him. What is the famous line of Duterte followers again? Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Ayun na nga mga kababayan, bakit niya nga daw po hindi harapin ang mga kaso kung talaga nga pong inosente siya? Kayo mga kababayan, anong masasabi niyo dito mga kababayan? At ito pa nga ang sabi nga po ng dating Pangulong Duterte at ng mga follower mga kababayan, kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Yan sinabi yan ni Duterte mga kababayan sa kanyang mga followers mga kababayan bakit daw matatakot, pero bakit ayaw harapin ni Pastor Apollo Quiboloy ito nga pong kaso na kailangan niyang harapin sa korte mga kababayan. So yun lang mga kababayan, i-comment down below nyo kung ano masasabi nyo dito. Maraming salamat. God bless us all sa lahat. Thank you.